Good morning, ma'am. What is the status transaction flow of the existing system? Okay, so nag-i-start yung pagtatrabaho dito sa company namin through orientation. So, before yung orientation, kasi nanggagaling na yun sa HR, meron silang kukunin tao na mag-a-apply for the position. Yung position na yun, nanggagaling naman yun sa mga department kung sino yung kung sino yung gusto na kailangan ko ng ganitong klase ng aplikante. For example, sa MIS. So, naghahanap sila ng Oracle expert. Yun na yung example natin. Ngayon, magsusource out si HRD para maghanap kung ano yung qualification na kailangan. Halimbawa, kailangan magaling sa Oracle. So, depende kung, kunyari, MS Office. Kung ano yung requirements dapat ng MIS, may ibibigay yun ng HRD. So, pag nakuha ng HRD yung requirements na gano'n, i-interviewin ngayon yung mga aplikante. Pag na-interview yan ng HRD at sa tingin nila qualified dahil ngayon yung hinahanap ng MIS, ang gagawin ng MIS, sila mismo yung mag-i-interview dun sa mga tao. So, after passing the interview, na naipasa na ng MIS, pinayagan na ng MIS na nakapasa ka, ikaw ngayon yung magre-report sa training sa amin na sa training department para dun sila i-train. Pero kasi kami tinatawag na basic orientation. So, when we say basic, lahat ng pumapasok sa company na to, tumadaan sa basic orientation. Yung basic orientation namin consists of lectures, and then after ng lectures, meron kami tinatawag na exam. So, 1 day for lecture and another day for examination. So, depende kung kailan namin sila papabalikin. So, after ng orientation, edi mag-exam na sila. So, after passing the exam, ibabalik uli namin sila sa HRD, and then yung HRD yung magbibigay dun sa MIS department ng tao na yun. So, ibig sabihin, turnover na ng tao dun sa MIS. So, pero before that, yung HRD humihingi sa amin ng line orientation checklist na sinasabi. O pag sinabi ko sa line orientation checklist, yun yung dun nakalagay kung ano yung ituturo ng taga-MIS dun sa bago. So, sasabihin niya, ito yung job description mo, nandito lahat yung objective ng department mo, nandito din. So, and then, doon na mag-i-start yung trabaho mo. Pero after a month, siyempre within the month, meron ka nang natutunan. Merong pipirmahan din yung MIS na yung may slot dun eh. Okay na-train ka ng for that. Ibabalik uli yun sa training. So, pagkabalik nila sa training, i-keep namin yun as record nyo. Ang tawag namin dun sa record na yun, parang 201 file. So, individual record siya. Ang equivalent niya sa HR is 201 files, while sa amin ay training files naman siya. Kinikip namin yon para pag hinanap kami, pag nag-audit yung outside auditor, kasi ISO certified kami. So pag hinanap nila yun, may ipapakita namin na dumaan sa training, dumaan siya sa proseso bago siya napunta ng department na yun. Ngayon, punta tayo sa production. Sa production, same din yung pagdadaanan. So may specific topic na pupuntahan sila. Ang kaibahan lang sa production, babalik sila sa training again. So, 2 times sila nag-exam. Mag-exam na naman sila for, tawag dito dun, kung ano ba yung natutunan nila sa linya. So, minsan lang maabot yan ng 7 days. Within 7 days, dapat tapos na nila yung nagawa na nila at nakapag-exam na, nakapag-train na sila. So, pag pumasa na sila, dun pa lang sila mag-i-start magtrabaho ng actual. So, pag nakatapos na nila yun, kaya yung sinabi ko kanina, depende, merong 1 month, merong 7 days. So, after that completion, babalik sila, mag-start kami magbilang ng 6 months and then mag-report sila sa training. Kakaiba pag engineer. So, pag engineer, nag-exam lang sila sa amin 1 time. 1 time sa basic, 1 time dun sa every year na yun. So, once a year. Twice a year yung mga taga-production, yung direct labor. Yun yung kaibahan niya. Yung na-distinguish natin yung kaibahan ng office, ng production, tsaka ng mga engineers. Kung may certification ang production, meron namang tinatawag na seminar, yung office. Depende kung anong department sila. Kung accounting sila, syempre, specifically for accounting. Kung purchasing, sa purchasing, ganun din na training. Hindi ibig sabihin ng training department kami lang lagi ang nag-train. No? Pwede silang magbigay sa amin ng tao na mag-train. Kami yung nagpa-facilitate ng training. So, lahat ng training na yun, dumadaan pa rin sa amin. Basta pagdating sa training ng tao, ang in-charge palagi, training department. Ibig sabihin lang, doon nakatitil kung ano yung mga training na pinagdaan. So, yun yung ating flow sa ating lahat. So, yan naman, may mga data, naka-ano naman siya, naka-tawag dito, naka-store naman. Meron kami kasi hard copy na tinatawag, meron kami soft copy. So, nakadepende lang kung paano namin siya itatago.
for data, for records. Yung sinasabi natin na kapag meron kami ipapakita na ginagawa namin siya. So yun yung process ng aming orientation. Thank you. Good morning, sir. Did you prepare a storage or database that stores all information and all of your data business? Bali, meron kaming iba-ibang ginagamit. Meron kaming ginagamit na Excel, meron kaming ginagamit na Microsoft Access, meron ding web-based na storage. So, depende yun. Kapag kailangan namin lista lahat ng qualified na operators and web personals per department, ginagamit namin is Excel. So, ini-encode namin siya doon. Tapos nakasama rin na para pagka kailangan namin yung report, ipiprint lang namin. Doon din namin nilalagay yung date ng schedule ng exam nila. So, nakaschedule na rin yung exam nila doon, ipiprint na lang every month. And then, kapag ka naman individual report ang kailangan, kasi usually yun ang ginagamit ng HRD para i-evaluate ang employees. So, gumagamit kami ng Microsoft Access, doon namin ini-store lahat ng mga exams nila, pati yung mga trainings. Kasi may mga trainings and seminars na naka-schedule per year, or kunwari mayroong mga revisions yung procedures nila, nagko-conduct yung mga engineers ng trainings, and then doon namin ini-encode sa Microsoft Access. And then every year meron kami tinatawag na focal review. So yung HRD, hindi na nila kailangan pang lumapit sa amin para kumuha ng data. Sila na mismo ang mag-print gamit yung Microsoft Access. So ipiprint nila yung report per individual para ma-base doon yung review per individual kung magkakaroon ba siya ng increase or hindi masyado. And then kapag meron naman kaming kailangan kunin ng mga supplies, gumagamit naman kami ng web-based na program na ginawa ng MIS. Tapos doon kami a-apply ng kunwari anong items yung kailangan namin, doon din ina-approve ng mga managers, and then yung pag-i-issue, so ina-acknowledge din doon sa web-based na program. So, maliban doon, meron din kaming manual kasi minsan nangangailangan ng auditors ng kumbaga hard copy talaga. Yun nga, yung nabanggit kanina na meron kami mga training folders per individual. Para doon titingnan mismo ng auditor yung actual na in-exam nila. So, What is the kind of business field of your company? so we are contract manufacturing company kami ng semiconductor products, mga fiber optics, so iba-ibang products. Kumbaga meron kaming direct na customer, tapos yung customer namin yun ang mismong nagbebenta sa mga end users. So kami, nangongontrata lang kami sa kanila. So lahat ng mga products namin, sa kanila rin namin binibenta. Hindi kami nagbebenta sa ibang source. What is your prepared data? Isang station, ito yung specific na ginagawa ng isang tao. For example, nag-a-attach siya ng nagda-die attach siya. So gumagamit siya ng die attach machine. So hindi siya pwedeng palipat-lipat unless qualified siya sa ibang station. Kung doon lang siya qualified, doon lang siya pwedeng gumawa. Ngayon, meron mga quality assurance, mga QA at saka mga QC na nagmo-monitor sa mga qualification ng mga tao. Kasi hindi sila pwedeng gumalaw ng isang station kapag hindi sila qualified. So etong list of qualified na piniprint namin, ito yung ginagamit din ng auditors para i-check kung saan qualified ang isang tao. Then next, yung may piniprint din kami na list of examinees. May binanggit si Milan kanina na every 6 months para sa direct labor, nag-i-exam sila sa amin. Kapag ka-engineers naman, every year. So, kailangan meron kaming list of examinees per month kung kailan sila mag-e-exam
para masunod nila yung schedule nila. So sa Excel din namin yung piniprint. And then kapag yung HR kailangan nila mag-review ng tao or merong manager na gustong i-promote ang isang tao, titingnan nila yung individual report. So piniprint namin yun using Microsoft Access report. And then kapag ka naman yung auditors mismo, internal or external, ibig sabihin ng internal yung empleyado rin ng Amertron. Pag external naman katulad ng mga ISO auditors, so minsan mas preferred nila yung hard copy kasi nakikita nila mismo kung ano yung in-exam ng tao, ano yung saan siya nagkamali, kung ano ba siya updated ba yung exams na. So binibigay naman namin yung training folders nila. How many records, data, or information do you have? So yun nga, meron kami sa Excel, meron kami list of qualified at saka exam schedules. So dalawa doon. And then individual report, yun din. So marami yun. Kumbaga kung ilan yung tao dito, may kanya-kanya kaming individual report as well as yung training folder nila. What kind of database do you have? Manual or automatic? So dalawa yung manual pag ginagamit namin yung mga training folders nila kasi kami mismo yung diretsong naglilista dun sa table of contents ng folder na yun. So kung nag-exam siya ngayon, ipapasok namin yun sa folder, tapos ipapasok din natin or isusulat din namin manually dun sa table of contents na meron kami pinasok na exam siya doon. Kung training, ganun din, ilalagay din namin. Kung kunwari may certificate sila. And then, ang automatic naman namin is yung Excel, yung Microsoft Access, at saka yung web-based program. What kind of personnel that can manage your system, especially the database? So, sa amin, ang pinaka-authorized ng talaga is yung MIS personnel. So, kung meron kami mga gustong ipabago or revise dun sa existing system namin or kung meron kami mga errors na na-receive gamit yung mga systems na yun, so sila kagad yung pinupuntahan namin para ayusin yun. Kasi sila lang yung merong access. Ang meron lang kami is more on encoding and reporting. How does the security of your database and system work? So usually sa amin password protected. So mag-start kami sa pag-login pa lang ng computer gamit yung OS. So meron kaming user-defined na kami na with password na kami lang yung nakakaalam sa training. And then kapag gumagamit kami ng password, so kami lang ang pwede mag-access nun. And limited lang. For example, ang mga pwede What is the advantage of automatic database? So para sa automatic database, mas madali kasi siyang i-retrieve. So pwede mo siyang i-manipulate, pwede mo siyang i-sort. Or kunwari merong immediate na report na kailangan na superior namin, madali namin siyang maibibigay kasi pwede namin siyang i-create agad. Kundi lang yung changes na pwede namin gawin, makakapag-report na agad kami. Do you encounter any technical or system error? How? Ano nga ba? Teka. Do you encounter any technical or system error? How? Meron, for example, sa Microsoft Access, meron kasi kami in-improve na trainings and seminars nila. So, isang error doon is yung kunwari nag-train yung isang tao, same day, pero magkaiba na title. So, hindi namin siya may ipapasok doon sa same day na yun kasi nag-error na siya kasi kailangan daw sa isang date, isang trainings lang ang ipapasok. Pero sa actual, dalawang trainings naman yung inattendan niya at saka magkaibang trainings yun. So, ang ginagawa namin, iniiba pa namin yung date ng isa para lang maipasok namin pa.